Mga kaibigan, magandang araw. Maligayang pagdating sa ang katotohanan sa likod ng mga balita. Ako ang inyong gabay sa paglalakbay natin sa mundo ng politika, reforma at katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang lalaking hindi lang hinintay ang pagbabago, siya pa ang gumagawa nito. Si Pasig City Mayor Vico Soto. Kamakailan, umani ng papuri si Mayor Vico Soto dahil sa kanyang matapang na paninindigan laban sa money politics. Pero ano nga ba ang money politics? At bakit ito ang public enemy number one ng mga matitinong kandidato tulad ni Mayor Vico Soto? Mga kaibigan, ngayon aalamin natin ang buong katotohanan mula sa kanyang viral na Facebook post hanggang sa kanyang mga reforma sa Pasig. Kaya't umupo kayo, magkape at samahan niyo ako sa mga ilang minutong paglalakbay na ito. Game na ba? Tara na! Noong ikadoseng araw ng kampanya, nag-post si Mayor Vico Soto ng isang bagay na nagpabago ng usapan sa social media. Sabi niya, Day 12 of 45, shout out sa mga supporter na hindi makapag-intay sa TARP. Uy, parang stand-up comedy lang, di ba? Pero sa likod ng biro, may malalim na mensahe. Sinadya niya na sinasadya niyang huwag gumastos ng malaki sa kampanya. Bakit? Kasi ayaw niyang maging bahagi ng bulok na sistema ng money politics. Alam niyo mga kaibigan, ang money politics ay parang pelikulang Fast and Furious. Puno ng aksyon, pera at mga kandidatong naghahabol ng puder. Pero sa likod ng mga makukulay na tarp at malalaking rally, may madilim na katotohanan. Ang labis na paggastos sa kampanya ay madalas humahantong sa korupsyon. At sino ang talo? Kaming mga ordinaryong Pilipino, tama ba? Pero si Vico mga kaibigan, iba ang diskarte. Sabi niya, choice po ito. 10 taon na siyang politiko pero wala siyang malaking makinarya. Walang mga poster na biglang sumusulpot kahit saan. Bakit? Kasi naniniwala siya na ang tunay na laban ay hindi sa pera, kundi sa prinsipyo. Nax, Mayor, ang lalim mo. Ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba ang money politics. Sa madaling salita, ito ang sistema kung saan ang mga kandidato ay gumagastos ng milyong-milyon o bilyon para manalo. Mula sa tarpaulin na mas malaki pa sa bahay natin hanggang sa mga sample ballots na may kasamang sobre. Gets nyo na? Ayon sa datos, ang isang kandidato sa pagkaalkalde ay maaaring gumastos ng hanggang 50 million o higit sa kampanya. At saan galing ang perang ito? Minsan mula sa mga donors na may strings attached. Kaya naman, pag nanalo ang kandidato, kailangan nilang magbayad ng utang na loob o kaya ay mangurakot para mabawi ang gastos. Vicious cycle, di ba? O at sino ang pinakakawawad rito? Ang mga matitinong kandidato na walang budget para makipagsabayan sa TARP war. Si Vico mismo ang nagsabi, ang labis na paggastos ay hadlang sa mga tunay na karapat-dapat. Kaya naman, mga kaibigan, kailangan natin suportahan ng mga kandidatong hindi bumibili ng boto, kundi nagbibigay ng pag-asa. Pero sino nga ba si Vico Soto? Hindi siya basta anak ni Vic Soto at Connie Reyes. Bago siya pumasok sa politika, nagturo siya ng agham panlipunan sa Arellano University. Imagine si Mayor, nagtuturo ng araling panlipunan, may bachelor's degree siya sa political science at master's degree sa public management mula sa Ateneo de Manila. Ang talino, di ba? Noong 2016, tumakbo siya bilang konsihal ng Pasig, bilang independent candidate. Walang malaking partido, walang makinarya, pero nanalo siya. Noong 2019, hinamon niya ang isang political dynasty sa Pasig at naging alkalde. At noong 2022, muling nanalo siya. Bakit? Kasi ang mga taga-Pasig, nakita nila ang kanyang giting, ang kanyang malinis na pamumuno. Sa ilalim ng pamumuno ni Vico, nagbago ang Pasig. Transparent na ang bidding process, wala nang under-the-table deals, may universal healthcare program na tinatawag sa Pasig, the Pasig Health Monitor, at ang mga estudyante may Pasig Scholars Program. Grabe, Mayor, paano mo nagagawa ito? At alam niyo ba, noong March 27, 2025,
nang hindi dumalo ang kanyang kalaban sa peace covenant signing. Anong ginawa ni Vico? Nagabot siya ng kamay sa hangin bilang simbolo ng pagkakasunduan. Klasikong Vico, ha? Puno ng prinsipyo pero may sense of humor. Sa kanyang viral post, sinabi ni Vico, kailangan makarating tayo sa punto na ang best of the best ang nauupo sa posisyon. Mga kaibigan, ito ang hinintay natin. Isang politikong hindi natatakot sabihin na kailangan baguhin ang sistema. Pero paano natin ito gagawin? Una, suportahan natin ang mga kandidatong tulad ni Vico, yung mga hindi nangangailangan ng malaking tarp para mapansin. Pangalawa, maging aktibo tayo sa pagboto. Huwag tayong magpapaloko sa mga sobre o sample ballots. At pangatlo, ituloy natin ang laban para sa transparency at accountability sa gobyerno. Kaya natin to, mga kaibigan. At alam niyo ba, sa isang political rally, ipinakilala ni Vic Soto ang kanyang anak bilang ang susunod na presidente ng Pilipinas. Uy, Mayor Vico for president, abangan natin yan. Mga kaibigan, ang kwento ni Vico Soto ay hindi lang kwento sa isang alkalde, ng isang alkalde. Ito ay kwento ng pag-asa, ng prinsipyo, at ng laban-laban sa money politics. Kaya naman, oras na para kumilos tayo. Suportahan natin ang mga leader na tunay na para sa bayan. At higit sa lahat, ituloy natin ang laban para sa malinis na pamumuno. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, #WalkWithLan, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kwento. I-share din ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, at maging sa tindera ng palengke, ha? Sa palengke. Kailangan marinig ng lahat ang katotohanan ito. Sa ngalan ng malinis na politika at ng giting ng Pasig, ito ang inyong lingkod, #WalkWithLan. Nagsasabing, tuloy ang laban, vote straight hanggang sa muli, kaibigan!